Matapos mag-leak ang mensahe di umano ayon kay Evie Jugalbot, mukhang ang asawa lang naman ni PBBM na si First Lady Lisa Marcos ang may kagagawan kung bakit nag-leak ang message, drama kachong sa ipan niya. Anyway, sa pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kumalat sa umano'y text message ng Pangulo tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Say ni PBBM, it was actually a private communication. But nalik na. Yes, because that is really my opinion. This is not important. This does not even make a difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Anyway, ano po ba yung kumalat na text messages? Well, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Friday, November 29, 2024, so ngayon lang po yan, ay nag-urge sa House of Representatives na wag nang ipursu ang impeachment case against Vice President Sara Duterte. Sa naging interview ni sa Lucena City, Marcos said an impeachment case would take too much time and would not benefit the Filipino. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life, so why waste time on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all of our time for what? For nothing. None of this will help improve a single Filipino, say pa ng Pangulo. At nitong Huwebes, November 28, ang isang message mula kay Pangulong Marcos na ina-urge ang mga lawmakers na wag nang mag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay nag-circulate nga sa social media kung saan ay nag-leak. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. Yan pa ang say niya. At yun nga ang pinahayag ni BBM. Kinumpirma niya na yes, ang nasabi nga pong message or text message na yon dahil nag-leak na ay inaamin niyang galing sa kanya. Yan po ang kanyang ibinahagi. Over the weekend, Duterte, during an online press conference, cursed at Marcos, his wife First Lady Lisa, and Romualdez and promised to have them killed if she is killed first. Ayon din kay President Bongbong Marcos, hindi niya sinasara o never say never na isinara ang reconciliation between BP Sara Duterte. Sa ngayon, wala pang nagiging pahayag ang pangalawang Pangulo. Pero ang kanyang mga taga-suporta, may mga naging pahayag na. Sila po ba ay agree na magkaayos ang dalawa? Narito po ang kanilang naging komento. So ilang mga netizen ang naghayag ng kanilang galit, especially the supporters of Vice President Sara Duterte. Ano ang masasay niyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.